Paano magsimula sa financial growth kahit walang pera? Kung feeling mo wala kang pera, wala kang ipon, at parang huli ka na sa buhay, para sa'yo ang video na to. Maraming tao ang gustong ayusin ang pera nila, pero nauunahan ng takot, hiya, o pakiramdam na hindi na para sa akin yan. Yung iba iniisip nila, kailangan may malaking sahod muna, kailangan may puhunan muna, o kailangan bata pa para magsimula. Pero ang totoo, marami ang taong malaki ang kita, pero baon sa utang, walang ipon, at laging kinakabahan pagdating ng bayaran. At meron ding mga taong maliit lang ang kinikita, pero may direksyon, may kontrol, at unti-unting umaangat. Kung may pangarap ka, kung may responsibilidad ka sa pamilya, at kung gusto mong matutong palaguin ng pera, kahit maliit lang ang meron ka ngayon, tapusin mo ang video na to hanggang dulo. Dahil sa video na ito, i-share ko kung paano mo sisimulan ang financial growth kahit walang malaking puhunan. Step by step, walang komplikadong terms, walang shortcut, kundi yung totoong proseso na ginagawa ng mga taong unti-unting umaangat. Kung nagsisimula ka pa lang sa journey mo sa pera, ito ang tamang simula. Number 1. Mindset muna bago pera. Bago ka mag-isip kung saan ka mag-i-invest o kung anong negosyo ang sisimulan mo, may isang bagay munang dapat ayusin, ang mindset mo tungkol sa pera. Karamihan sa atin ganito mag-isip, kapag malaki na ang sahod ko, saka ako magsisimula. Kapag may extra na, doon na ako mag-iipon. Pero ang totoo, hindi malaking pera ang problema, kundi walang sistema. Kasi kahit tumaas ang kita mo, kung pareho pa rin ang ugali mo sa paggastos, mauubos at mauubos pa rin yan. Maraming tao ang tumataas ang sahod, pero mas lalo ring lumalaki ang gastos. Mas magandang cellphone, mas madalas na order, mas mahal na lifestyle. Kaya ang unang mindset na dapat mong tanggapin ay ito. Hindi mo kailangan ng malaking pera para magsimula. Kailangan mo ng disiplina at direksyon. Sa simula, hindi goal ang yumaman agad. Ang goal ay matutong humawak ng maliit na pera ng tama. Kasi kung hindi mo kayang alagaan ng maliit, hindi ka rin bibigyan ng malaki. Tandaan mo to, hindi pera ang unang kulang. Sistema. Number 2. Alamin kung saan napupunta ang pera mo. Pagkatapos ng mindset, ito na ang susunod na hakbang. Simple pero madalas hindi ginagawa. Alamin kung saan napupunta ang pera mo. Hindi mo kailangan ng spreadsheet, hindi mo kailangan ng app, hindi mo kailangan ng accountant. Kahit ballpen at papel, sapat na. Sa loob ng isang linggo o isang buwan, isulat mo lahat. Pamasahe, pagkain, online orders, kape, load, kahit piso. Kasi ang totoo, hindi mo mapapalago ang pera na hindi mo binabantayan. Marami sa atin akala natin kulang tayo sa kita. Pero kapag sinulat mo na lahat ng gastos, makikita mo. Marami lang tayong hindi namamalayang gastos. Hindi ito para sisihin ang sarili mo. Hindi rin ito para magtipid ng sobra. Ginagawa mo ito para makita mo ang totoo. At kapag nakita mo na kung saan talaga napupunta ang pera mo, doon ka magkakaroon ng kapangyarihan. Hindi para ipagkait ang lahat, kundi para kontrolin ang pera. Imbes na pera ang kumokontrol sa'yo. Uulitin ko, hindi mo mapapalago ang pera na hindi mo binabantayan. Number 3. Alamin kung bakit ka nagsisimula. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi umaandar ang financial growth ng tao ay dahil hindi malinaw kung bakit sila nagsimula. Gusto lang nilang yumaman, pero hindi nila alam kung para saan. Kaya mahalaga na bago ka mag-ipon o mag-invest, tanungin mo muna ang sarili mo. Bakit ko gustong ayusin ang pera ko? Para ba sa pamilya? Para sa anak? Para hindi ka na laging kinakabahan sa pera? Kasi kapag malinaw ang dahilan mo, mas madali kang maging consistent. Hindi kailangang bongga ang goal. Kahit simpleng goal lang muna tulad ng ayokong laging zero bago ang sahod. O gusto kong may pera ako sa emergency. Sa financial growth, hindi pera ang unang hinahabol, direksyon. Kapag alam mo kung saan ka pupunta, mas madali kang gumalaw. Number 4. Maliit na hakbang, simulan. Pagkatapos mong ayusin ang mindset at makita kung saan napupunta ang pera mo, ito ang pinaka-importante. Kumilos. Kahit maliit lang. Hindi mo kailangan ng 1,000, hindi mo kailangan ng 10,000, kahit 50, 100, o 200. Sapat na yan para mabuo ang ugali. Kasi sa financial growth,
Hindi laki ng simula ang mahalaga, kundi consistency. Ang maliit na halaga na inuulit-ulit mas malakas pa kaysa sa malaking halaga na minsan lang. Sa simula, ang goal mo ay hindi yumaman. Ang goal mo ay patunayan sa sarili mo na kaya mong magsimula at magpatuloy. At kapag nabuo mo ang ugaling yan, doon na susunod ang mas malaking oportunidad, mas malaking diskarte, at mas malaking pera. Hindi laki ng simula ang mahalaga, kundi consistency. Number 5. Disiplina sa maliit na desisyon. Isa pang mahalagang parte ng financial growth ay ang kakayahang maghintay. Hindi lahat ng gusto kailangang bilhin agad. Maraming pera ang nauubos hindi sa malalaking bagay, kundi sa maliliit na gastos na paulit-ulit. Kaya magandang simulan ang habit na to. Mag-delay muna bago gumastos. Hindi ibig sabihin na bawal ka ng gumastos. Ang ibig sabihin lang, binibigyan mo ng oras ang desisyon. Kapag kaya mong maghintay ng isang araw o isang linggo, minsan, mawawala na rin ang urge na gumastos. Sa financial growth, ang marunong maghintay ay mas may control kaysa sa marunong kumita. At tandaan mo, hindi mo kailangang ipagkait ang lahat. Kailangan mo lang piliin kung alin ang uunahin. Ang marunong maghintay, mas may kontrol sa pera. Number 6. Financial growth ay araw-araw, hindi isang beses lang. Ang financial growth ay hindi isang desisyon na minsan mo lang gagawin. Ito ay araw-araw na ugali. Hindi mo kailangang maglaan ng oras araw-araw para sa pera. Kahit 5 to 10 minutes lang sapat na. Pwedeng pag-check ng gastos, pwedeng pag-review ng goal, pwedeng pagtabi ng maliit na halaga. Ang importante, ginagawa mo ito palagi. Kasi kapag naging ugali na ang pag-aalaga ng pera, hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo. Unti-unti, nagbabago ang identity mo. Mula sa hirap sa pera, papunta sa marunong humawak ng pera. Kapag nabago mo ang identity mo, susunod na rin ang resulta. Financial growth ay ugali, hindi isang event. So sa video na to, 6 na bagay ang dinaanan natin. Mindset, awareness, direction, action, discipline, at habit. Lahat yan pwede mong simulan kahit wala kang pera. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang sabay-sabay gawin lahat. Ang mahalaga, may simula at may tuloy. Kung may natutunan ka sa video na to, i-like mo at mag-subscribe ka sa channel. Tandaan mo, hindi sapat ang kaalaman kung hindi inaaksyonan. Unti-unti, may direksyon, may disiplina, tamang diskarte, tamang kultura. Wealth Culture PH.